Nung dati mga propeta, ngayon namay anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siyang Mesiyas. Kung gayoy sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila huli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Hordan, ng pagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Happy New Year! At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo ngayong bagong taon, saan mang dako kayo ng Pilipinas o saan dako man kayo ng mundo. Para sa mga pagbabago na nais natin ngayong bagong taon, sisimula na naman tayo ng mga resolutions ng mga pagbabago. Simple lang naman ang habilin. No pain, no gain. No guts, no glory. Di ba? Pag gusto nating mapangyari, kailangan magsakripisyo. May mga sakit na pagdaraanan, pero it is all worth it pagkatapos. No pain, no gain, no guts, no glory. At ang sabi naman ng mga security guard, no ID, no entry. No? Mahalaga ang ID. Bakit? No, sa dami-dami po nating pinupuntahan ngayon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sa mga pinapasok nating mga lugar, no, kadalasan ang requirement ay ID. Pagkakakilanlan, identification, at mainam na palagi tayong may sukbit-sukbit na mga ID. No, ang dami kasing mga ID ngayon, driver's license, UMID, national ID, voters ID, PhilHealth ID, Pag-ibig, lahat na po may ID. Diba? Mainam na palagi natin dala ito sapagkat ito magpapaalala sa atin ng ating kasinuhan bilang tao. Kailangan malinaw sa atin kung sino tayo. Kaya lang minsan, napapako tayo sa ideya ng kasinuhan natin na gusto nating dagdagan ng dagdagan. Kung sino nga ba talaga tayo? Nag-aaral tayo ng maigi, nag-aaral pa tayo ng mga further studies at kung ano-ano pa.
nililinang natin yung ating mga kasanayan o yung mga skills. No, kasi gusto nating madagdagan yung sarili nating pagkakakilanlan. Si ganito, si Maria. Kilala yan bilang mahusay na tagapagluto ng biko. O kaya yan, si paring Jose. Isang kilala yan na chef. No, nagpakadalubhasa yan. Wala naman pong masama, lalo kung nililinang natin yung ating mga kakayanan. Kaya lang minsan, nakakalungkot, nakapako doon sa mga idinadagdag natin sa ating mga pagkakakilanlan o yung ating kasinuhan na nagkakaroon tayo ng yabang. Ay, ako ang pinakamahusay na doktor dito sa aming lugar. Kaya kapag hindi ka nailuklok o naipaupo sa mga magagandang upuan, sumasama ang loob mo. Bakit siya yung nandun sa harap? Hindi ba ako ang mayor dito? Hindi ba ako ang congressman dito? Diyan ako dapat sa harap. No? Pinagmumulan ng ating kayabangan, ng ating pagmamaliit sa ating kapwa, yung ating identity o kung sino man tayo. Bakit natin pinag-uusapan ito? Sapagkat ngayong araw na ito, no, sa pagdiriwang natin ng banal na misa at sa mga araw ng paghahanda natin para sa kapistahan ng ating Poong Jesus Nazareno, maririnig natin si San Juan. Tinanong siya ng mga sugo ng mga Pariseo at mga Levita. Anong tanong sa kanya? Sino ka? Parang para sa atin ngayon, anong tanong? Who you? Yeah? Sino ka? Ikaw ba yung hinihintay namin na tagapagligtas? Ikaw ba yung propeta? Ikaw ba si Elias? Anong sagot ni Juan Bautista? Hindi po. Malinaw kay Juan Bautista ang kanyang ID, ang kanyang identification kung sino siya. Siya ay tagapaghanda ng daraanan ng tagapagligtas. Napakalaking kababaang loob para kay Juan Bautista. Bakit? Sino ba si Juan Bautista? Si Juan Bautista lang naman ang pinsan ni Jesus na pwedeng-pwede niyang gamitin at sabihin, pinsan ko yan. Malakas ang kapit ko dyan. No? Pero hindi. Buong kababaang loob na tinanggap ni Juan Bautista ang kanyang gampanin para ipakilala, ipakita si Jesus sa mga tao. Kagaya po ng sinabi ko, ilang araw na lang magdiriwang na po tayo ng kapistahan ng ating Poong Jesus Nazareno. Tatawagin na naman tayong lahat bilang mga deboto. Sino ka? Deboto ako ng Poong Jesus Nazareno. Linggo-linggo akong nagsisimba sa Quiapo. Linggo-linggo akong umaakyat para sa pahalik. Humahawak sa paanan ng Poong Jesus Nazareno. O ano naman? Diba? Dapat mo bang ipagyabang yan? Isa bang lisensya yan para ikaw ay papasukin sa lahat ng mga establishmento? Para sabihin na ikaw yung pinakabanal sa lahat? Mga kapatid, babalik tayo sa katotohanan ng bilang isang deboto. Deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kung si Juan Bautista ipinakilala si Jesus ng buong kababaang loob, at kung si Jesus mismo ay nakiisa sa atin nang siya ipanganak bilang nagkatawang taong salita ng Diyos ng buong kapakababaan, ganun din dapat tayo bilang mga deboto. Hindi natin pwedeng ipagyabang na tayo ay mga deboto. Lalong-lalo pa tayo nitong tinatawag sa kababaang loob na sabihin, bilang isang deboto, nais kong ipakilala si Jesus sa ibang tao. Lahat tayo nagsasabi kagaya ng mga nauna sa Biblia na nagsabing, ibig po naming makita si Jesus. At sa pagiging deboto natin, nakita natin si Jesus na umaagapay at sumasama sa atin at hindi kailanman nagpapabaya sa atin bilang mga deboto. Kaya bilang mga deboto rin, yan din yung panawagan sa atin. Sana sa pamamagitan ng mga buhay natin, maipakita natin sa mga taong nagsasabing
ibig naming makita si Jesus sa pamamagitan ng ating buhay. At hindi makikita yan kung magyayabang ka, kung magmamalaki ka, kung ipapakita mo na, deboto ako. And so what? Ipakita natin ito sa pang-araw-araw nating buhay, sa pagmamalasakit natin sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, sa pagpapakita ng hustisya, sa pagpapakita ng pag-ibig, lalo na sa mga nangangailangan. Yun ang tunay na deboto. Ipinapakita si Jesus sa ibang tao sa pamamagitan ng payak, simple, at mapagmahal na buhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa mga susunod na araw, tatanungin na naman tayo ng mga tao, mga kakilala at kaibigan natin, sino ka ba? Ano ka ba? Hindi natin pwedeng ipagyabang na tayo ay mga deboto. Hindi ito license o hindi ito lisensya. Ngunit ito ay pagpapaalala na sa bawat isa sa atin, meron tayong gampanin para ipakita si Jesus at ipaalala sa ating kapwa na hindi nagpapabaya ang ating pong Jesus Nazareno.